simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalesita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. 3 araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "Saan ka nagbuhat?" tanong ni David. "Tumakas po ako sa hukbo ng Israel," tugon ng lalaki. "Bakit? Ano ba ang nangyari?" tanong ni David. "Napaurong po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan," tugon ng lalaki. Winarak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi, sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, "Karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at Jonathan ay uliran na mag-ama, sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak mabilis pa sa agila, mahigit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit ng magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay nabuwal ang mga kawal, ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Efraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwinay, tinapay ng luha, yaong inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid, kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao, anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ating pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga minamahal na kapatid, may mga desisyon sa buhay na parang may sense, no? Ligtas, praktikal, aprobado ng marami. At may mga desisyon na kapag sinunod mo ang Diyos, ang sasabihin ng iba, hindi ka ba nag-iisip? Nababaliw ka na ba? At yan ang tema ng mga pagbasa natin ngayon. Sa unang pagbasa, naririnig natin ang panaghoy ni David sa pagkamatay ni Saul.
isang malungkot na wakas ng isang haring pinili ng Diyos, pero unti-unting pinili ang sarili niyang kalooban. Anong nangyari kay Saul? Paulit-ulit siyang sumuway sa Diyos. Mas natakot siya sa sasabihin ng tao kaysa sa Diyos. Tumanggi siyang magpakumbaba at magsisi ng buong buo. Pinairal niya ang kayabangan at inggit, lalong-lalo na kay David. At sa huli, imbis na makinig sa Diyos, humanap pa siya ng tulong ng isang manghuhula. At dahil dito, nanatili siya sa dilim. At ang dilim ay humantong sa kamatayan. Sa Ebanghelyo naman, kabaliktaran ang nakita natin. Si Jesus ay masigasig sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Hanggang sa makalimutan na niyang kumain. Hindi niya inuna ang sarili niyang kaligtasan, reputasyon, o kinabukasan. At dahil dito, ano ang sabi ng pamilya niya? Nababaliw na siya. Sa mata ng mundo, walang sense ang ginagawa ni Jesus. Pero sa mata ng Diyos, iyon ang daan ng kaligtasan. Mga kapatid, minsan ang daan ng Diyos ay hindi lohikal para sa atin. Minsan taliwas sa payo ng barkada. Minsan taliwas sa plano ng pamilya. At minsan taliwas sa kung ano ang praktikal. Sinasabi natin, bakit ko patatawarin yan? Hindi naman siya nagsisisi. O bakit ko tutulungan yan? Madadamay pa ako at mapapahamak pa ako. O bakit ako magbibigay? Pinaghirapan kong ipunin ito. Bakit ako gagawa ng tama? Lahat naman ng kasama ko dito ay kasangkot sa pandaraya at korupsyon. Pero hindi lahat ng may sense ay nagdadala ng liwanag. At hindi lahat ng mukhang walang sense ay mali sa harap ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, ano po ang punto para sa atin ngayon? Ang pagpili sa sariling kalooban at pagtanggi sa daan ng Diyos kahit mukhang mas makatuwiran ay humahantong sa dilim at trahedya. Samantalang ang pagsunod sa Diyos, kahit tila walang saysay sa mata ng mundo, ay daan patungo sa liwanag at kaligtasan. May kilala akong isang young professional na nagtatrabaho sa Maynila. Mataas na ang kanyang sweldo, successful na siya sa kanyang career at malinaw na ang kanyang career path. Pero naramdaman niya ang tawag na maglingkod bilang isang volunteer sa isang mission area sa Mindanao upang tumulong sa mga batang apektado ng kaguluhan doon. Nung unang sinabi niya ito sa kanyang pamilya, galit ang inabot niya. Sabi nila, ano ba yan? Sayang ang pinaghirapan mo. Wala kang future dyan. Hindi ka ba nag-iisip? Sa totoo lang, sa loob-loob niya, may takot din naman siya. At hindi niya alam kung anong mangyayari. Pero pinili niyang sundin ang tawag ng Diyos. At kinuwento niya na hindi naging madali ang buhay niya doon. May gutom, may panganib, may luha. Pero makalipas ang ilang taon, sinabi niya, doon ko unang naranasan na malinaw ang konsyensya ko at payapa ang puso ko. Hindi naging mayaman ang buhay niya, pero naging maliwanag. Mga kapatid, iyan ang kaibahan ni Saul at Jesus. Si Saul, pinili ang mukhang makatwiran, pero humantong sa trahedya. Pero si Jesus, pinili ang kalooban ng Diyos kahit mukhang kabaliwan. At yon ang naging daan ng kaligtasan ng mundo. Kaya ang tanong sa atin ay hindi lamang, ano ang may sense, kundi, ano ang kalooban ng Diyos? Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, sa mga desisyong kinakaharap ko ngayon, paano ko pipiliin hindi ang mas makatuwiran sa mata ng tao, kundi ang mas tapat sa kalooban ng Diyos na siyang nagdadala ng liwanag at buhay?